Give thanks to the Lord, good testings His love. In darkness He giveth us all. Oh, rejoice in the Lord, He makes no mistake. He knoweth the end of each path that I take. For when I am tried and purified, I shall come forth as gold. I could not see through the shadows ahead, so I looked at the cross of my Savior instead. I bowed to the will of the Master that day, and peace came and tears fled away. Tears fled away. Now I can see testing comes from above. God's friends and His children and virgins in love. My Father knows best, and I trust in His care. Through purging more fruit I will bear. Oh, rejoice in the Lord, He makes no mistake. He knoweth the end of each path that I take. For when I am tried and purified, I shall come forth. I shall come forth. I shall come forth as gold. I shall come forth as gold. As gold. Amen. Salamat ensemble sa inyong gikanta, no? Ang ilang gikanta kay gikuha nila gikan sa Job chapter 23 verse number 10 gikan no sa ingon gisulat sa Job chapter 23 verse 10, for he knoweth the way that I take. When let's take our Bible na lang. Ningon din sa Job chapter number 23 verse number 10, but he knoweth the way that I take, when he hath tried me, I shall come forth as gold. Amen? So, kana nga kanta gikan sa Job chapter 23 verse number 10. So, salamat ta sa Ginoo nga bisan tuod nga dili lami sa atong paminaw ang kaning mga sufferings maigsoon, pero magbunga ni siya og kaning maayo sa tuang kinabuhi nato. Amen? When he hath tried me, I shall come forth as gold. Amen? So maura ni pamahagi para mahimo tang gold, bulawan, spiritually speaking ba no, kung kita iagi ta sa kalayo or iagi ta sa mga pagsulay o sa mga sufferings mga igsoon. So kung ikaw nagaantos ka karon para di sa Ginoo, then i-glorify ang Ginoo para ana. Amen.
Sige na ko hangin sa tong tanan. Once again, thank you. Na-bless ba mo sa ilang gikanta? Say amen. Psalm chapter number 51 palihog. Adto ta sa Psalm chapter number 51. Magbasa ta diri sa bersikulo 8 hangtod sa bersikulo 10. Psalm chapter 51, unya, tanawan nyo na sa versikulo 8 hangtod sa versikulo 10. Kung nakabot mo sa amen. Ang pulong sa Diyos, nagingon din sa ato, make me to hear joy and gladness, that the bones which thou hast broken may rejoice. Hide thy face from my sins and blot out all mine iniquities. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Magampo ta, ang Diyos magpanalangin sa iyang pulong karon. Father in heaven, salamat kayo sa mga verses nga mo ang nabasa, and salamat po sa mensahe nga imuhang gi-prepare para sa amo. Lord, salamat kayo sa mga katawhan nimo nga nagsimba karong buntag. Panalangin ni Ginoo ang preaching time. Panalangin ang imo makatawhan samtang ilang ihatag ang ilang full attention sa imuhang pulong. May you enlighten their minds and speak to their hearts. Gamita kini Ginoo to encourage them. Lord, among itugyan sa imo ang nabilin nga oras karon, o kami Ginoo nagaampo nga ikaw Lord ang mapataas ug ang mahimaya. Kani amahan among ginaampo ginapasalamatan sa pangalan ni Kristo nga among Ginoo nga among manluluwas. Amen. Salamat ug pwede na mo maglingkod. Ang nagsulat aning Psalm 51 si David. During this time, David, mga igsoon, had committed a trespass against the Lord. So, ang iyahang kinabuhi dinhi is not right with God. Tungod mga igala na siya'y sala nga nabuhat diya sa iyahang kinabuhi. And one of the things, usa sa mga butang nga naapektuhan diya sa iyang kinabuhi ang iyang espiritu. That's why he was asking the Lord to give him a right spirit. Because during this time, sa diha nga nakasala si David, dili tama ang iyahang espiritu. So ang title sa mensahe nato karong buntag mga igsoon is mao ni siya, what kind of spirit do you have right now in your life? Unsang klaseng espiritu nga naa ka karon diha sa imong kinabuhi? Unsang klaseng espiritu ang naa karon diha sa imuhang kinabuhi? Mao ni siya mga igsoon ang pangutana nga tubagon nato karong buntag sa ato ang tanan. Sa matag usa nato dinhi. Unsang klaseng espiritu ang naata karong buntag? You know, ang espiritu na siya lahi nga meaning sa Biblia. Sometimes the word spirit is used when referred to the soul. Kasagaran ang soul o ang spirit, they are used interchangeably. Na ay mga verse sa Biblia may gala nga gigamit ang pulong nga espiritu when referring to the soul. Okay? Now, naapoy kaning kuan mga igala, kaning definition ang spirit. Sometimes the spirit is mao po ni siya ang gitawag ikatulo nga bahin sa tao, because man is a tripartite being. So kung maghisgot ta og tri, mga igsoon, it means three. Na ay tulo ka bahin ang tao. Ang tao na siya'y lawas, na siya'y kalag, ug na siya'y espiritu. Iabri niyo mga Biblia diya sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 23. Ang tao na siya'y lawas, na siya'y espiritu, ug na siya'y kalag. 1 Thessalonians chapter 5 in verse number 23. Kung naabot na mo, say amen. Nagingon dinhi ang Bible mga igala, 1 Thessalonians chapter 5 verse 23. And the very God of peace sanctify you wholly, and I pray God your whole, tanawang sunod, spirit and soul
and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. So na din ang verse, ang lawas, ang espiritu ug ang kalag. Diha nato makita mga igsoon. Naunsa man ang lawas? Well, your body is the physical part of you. Mao na ang physical nga bahin diha sa imuha. Your spirit is the breath of life that God formed in you. Ang kanang gininhawa sa kinabuhi. Mao na siya ang kanang espiritu. Dili ba nagingon ang pulong sa Dios sa Genesis chapter 2 verse number 7. And God formed man from the dust of the earth, and God breathed into his nostrils. So kato mga igsoon nga ginhawa no sa bangag sa ilong sa Ginoo, mao to siya ang espiritu. Mao to siya ang kinabuhi. Mao to'y naghatag kinabuhi sa abug nga gipurma sa Ginoo. That's why man became a living soul. Nasabtan ninyo sa amen. So ang kanang lawas mao na ang physical nga bahin diya sa imuha kani di ba no, lawas man di ba? Oo. Ang espiritu mao nang gininhawa sa kinabuhi. Unya, ang kaning kalag mga igala, naglangkob na or nag-consist na siya sa imuhang hunahuna, sa imuhang will, o sa imuhang emotion. Mao na siya ang kalag. So, mao na siya ang lahipod nga definition mga igsoon sa espiritu, the breath of life. Naapoy ka ng meaning sa espiritu nga gigamit siya when referring to the soul. So, ang napoy kaning meaning sa espiritu mga igsoon nga nagrefer po siya bahin sa personalidad sa tao. Okay? Sometimes the spirit can refer to a man's personality or ang iyahang attitude niya or ang iyahang characteristic. Di ba? Mutanaw ka sa tao na ilaylahi nga mga personalidad or mga kinaiya ang tao. So ingon anang klaseng espiritu nga naa sila. Now sa atuang kinabuhi mga igsoon kaniadto sa wapay Ginoo sa atuang kinabuhi, makita gyud nato kung unsa kangilad ang atuang mga espiritu, tama? Oo, dili gyud maayo. Ug katong klase nga mga espiritu nato sa una, wala gyud to gikahimut-an sa Ginoo. Thank God mga igsoon giyang gipadala iyang anak. And si Lord Jesus Christ, paminaw, pinaagi sa gibuhat ni Kristo, diha ta gibag-o sa Ginoo, including our spirit. Wala lang kay gitagaan ta sa Ginoo bag-ong espiritu, gitagaan pud ta sa Ginoo bag-o nga kasing-kasing. You know what? Ang bag-ong kasing-kasing magbunga siya og bag-ong espiritu. Amen? So pag ang kasing-kasing nato may galang maayo, then maayo man ang atuang espiritu. So ang atuang tutukan kanong buntang may gala, mahitungod aning atuang personality or atuang attitude nga ginadala karon or kanang ginapakita nato karon sa atong kinabuhi. Kay dinhi sa atong gibasa in Psalm chapter number 51, you know, David was the one writing this psalm. Mao ni ang psalm nga iyang gisulat sa diha nga siya nay gibuhat nga dautan sa iyang kinabuhi. Well, kay balo na ta kung unsa ang iyang sala. He committed murder and adultery with Bathsheba, the wife of Uriah. Mabasa ninyo mga igsoon ang istorya na sa 2 Samuel chapter 11 and chapter number 12. Kini nga awit, actually, kaning Psalm chapter 51 is a form of prayer and confession. Pinaagyan ni nga awit dinha gikumpisal ni David ang iyang sala og diha siya nangayog kaluoy sa Ginoo, diha pud siya mahigala nangayo og kanang pasaylo sa Ginoo, nangayo siya restoration. Nasabtan ninyo? Nakita niya iyang kaugalingon manggod kani nga panahon nga hugaw siya atubangan sa Dios tungod sa sala nga iyang gibuhat. Hugaw siya atubangan sa Dios ug tungod sa sala nawala pud ang iyang kalipay ug ang iyang kasadya. Talawan niyo pala sa verse number 8 sa Psalm chapter number 51 sa tuwang text. Tungod sa iyang sala, nakita niya yung kagalingon hugaw at tubangan sa Diyos, unya mga isuot, tungod sa iyang sala, nawala ang iyang kalipay ug ang iyahang kasadya. Tanaw na in verse number 8. Nagingon diri ang pulong sa Diyos sa verse number 8,
Make me to hear joy and gladness. Himuha ko nga makadungog og kalipay o pagmaya or pagsadya, no? Mao na iyang gingon, aron ang kabukugan nga imong gibali maglipay. So pag mawala di ang kalipay sa kinabuhi sa tao, maapektuhan apil ang iyahang physical health niya. Okay? So mao ni nga iyang gipangayo, Lord, ibalik palihog ang kalipay. Ano man, naapektuhan ang iya, when the Bible speaks of bones, ang bones mo na siya mahigalang hatag kusog sa ato. Amen? So, pag huyang ang bukog, it means weak man ka maigsoon, dali ka makuha ng sakit. Yun ang kanang mga tao nga na mga huyang, mga bukog mahigala, dali sila magkasakit. Ingon na. So, yung nana, importante ang bukog sa tao mga igsoon. So, gikan diri, apektado ang iyahang panglawas, tungod mga higala, nawala ang iyang kalipay. So, he was asking the Lord, Ginoo, padungga ko balik aning kalipay ug kasadya. Bikin nga naman, wala na niya nakita, wala na niya nabati sa iyang kinabuhi. You know what? Mao ginay bation nimo mga igsoon. Labi na kung anak ka sa Ginoo, and then you will do a sin in your life, dili nimo madunggan ang kalipay ug ang kasadya sa kinabuhi. Amen? Kanipod, verse number 10, tanawan ninyo dira. The Bible says, create in me a clean heart. So, gikan diri no, nakita po niya iyang kaugalingon nga hugaw ang iyang kasing-kasing. So his heart was not right with God. Ang atong kasing-kasing, di po siya mahimo nga tarong at tubangan sa Ginoo mga higala if we are doing a sin, if we are living in sin mga igsoon. And then verse number 10, tanawan niyo dira, kay hugaw ang iyang kasing-kasing, tanawan niyo dira in verse number 10, and renew a right spirit within me. Nganong nangayo man siya renewal sa maayo o tarong or matarong nga espiritu, mga igsoon, to kay dili tarong ang iyahang espiritu ani nga panahon. Amen. So hugaw paminaw, wala niya na nawala ang kalipay ang kasadya sa iyang kinabuhi, hugaw ang iyang kasing-kasing, dili tarong ang iyang espiritu, nawala pud ang iyahang pagdayeg sa Ginoo. Tanaw ra in verse number 14 and 15. The Bible says in verse 14 and 15, ipalingkawas ako gikan sa pagkasad-an sa dugo. So diri iyang gi-confess ang usa sa iyang mga sala niya no, nagpatay man gud siya ni God. Gipapatay niya ang katong bana ni Bathsheba, no? So he was guilty of blood mga higala, of shedding blood. So mao ni siya. So gingon diri no, ipalingkawas ako gikan sa pagkasad-an sa dugo. O God, thou God of my salvation, and my tongue shall sing aloud of thy righteousness. Verse number 15, O Lord, open thou my lips, and my mouth shall show forth thy praise. Usa sa mga makita nato pag ang kanang Kristohan or anak sa Dios may sala nga buhaton, masarado ang iyahang baba sa pagdayeg sa Ginoo. You know what? Kay balo mo anak, sa diha nga ikaw na gibuhat nga sala, sa diha nga nag-anhi ka simba, nung nagsimba ka sa Ginoo, dili jud ka kanang ingon anak kainit o kadasig nga magdaig sa Ginoo. Dili kusog imong pagkanta, dili ba no? Oo, murag kanang maulaw ka, dili ka ganan mo kanta. Dili ka gusto lang ka mo tindo, gusto lang ka mo lingkod, ingon ana, because ang sala na mga igsoon nga pugong sa ato ang mga pagdaig sa Ginoo. Amen? Now, tanaw po na sa verse number 11. Nawala po ang presensya sa Diyos. Wanya nabati ang presensya sa Diyos. If you will live in sin, hindi mo mabati ang presensya sa Diyos. Verse number 11, the Bible says, cast me not away from thy presence. Unya-unsa pa'y nawala saya, and take not thy Holy Spirit from me. So, tanawa mga igsoon, ang balaan ng espiritu nawala po sa iya ha. So, kani ang mapansin ako po, basta ang Kristohanon bitaw, no, mahulog siya sa sala, dili niya gawas nga mawala ang presensya sa Ginoo sa kinabuhi, ang balaan po ng espiritu mawala po. Hello? So, kung mawala ang balaan ng espiritu, I'm not talking about the third person in the Trinity, ha? I'm talking about ang kaning holy life nato ba? Mawala siya. Ang kaning eagerness nato sa pagkinabuhi og balaan, mawala siya. Mailisan siya og unsa mga igsoon. Ungodly life, ungodly living, worldliness, ingunana. Basta mga higala, ang sala makasulod sa atong kinabuhi,
ang balaan nga espiritu sa atong kinabuhi mawala og mailisan siya og espiritu nga dili maayo. Nasabtan ninyo sa amen? So si David diri, nagproblema gyud si David diri mga igsoon. Wala siya nahimutang, dili siya komportable, dili siya makatulog. What should I do? Dili tarong akong spirito. I want to get right with God. My heart is not right. My spirit is not right. Dili ko healthy physically and spiritually. And gusto maayo si David. Amen. You know what? Maunay resulta basta masudlan og sala ang atong kinabuhi. Kaya nga naman mga igala, ang sala manggod maunay mutangtang sa saktong espiritu o sa maayong espiritu dinhi sa atong kinabuhi. Ang sala. Mailhan nimo pag ang tao na gibuhat nga sala, dili tarong o maayo ang iyang espiritu. You know what? Basahon ninyo ang 2 Samuel chapter 11 and 12 maigsoon. Si David, sensitive kayo siya nga pagkatao. When he was being visited by Prophet Nathan, and Prophet Nathan was giving a parable to him, a story ba about atong pobre nga gikulata, pobre gikawatan, nga gipatay pa gyud sa dato ba ng katong pobre. Yun na, sensitive kayo si David. I mean, dili maayo ang spirito, nasuko siya, ingon ana, dili maayo ang iyang pagtubag, ang iyang pag-respond magigala sa preacher, ingon ana, tungod to siya sa sala. You know, ang sala, mudaot siya sa maayo nimo nga espiritu. Mutangtang siya sa maayo nimo nga batasan. Naka-remember ka katong time bago ka na save, di ba maayo ang espiritu? Di ba maayo to ang attitude? Dili ba no? Pero once ang sala mubalik ta pud og sulod sa atong kinabuhi, katong atong mga daan nga kinaiyahan sa una mubalik na pud to. Mao na pud to sila magdominar, mao na pud to sila mag-control sa ato ang mga buhat nato mga igsoon. Ug mao na mga butang nga dapat likayan nato. Nganuman, gikan nata mga igsoon sa ngilad nga kinabuhi. Gikan nata sa pangit nga kinabuhi. O katong kinabuhi na to sa una nga watay Ginoo, wala na lipay, wala na himuot ang Ginoo ato sa tua. Amen? So ang usa sa mga butang nga paningkamutan nato may gala to keep our life clean and pure in the eyes of God. Amen? Pag may sala makasulod sa atong kinabuhi, dali dayon mga igsoon, i-deal nato na siya. Dali dayon i-confess nato na siya. Ug dali dayon tanggalo nato na siya sa atong kinabuhi. We should not allow sin to dwell in our life because it can damage our spiritual life. It can damage our spirit. Mudaot siya sa atong espiritu. Amen. That's why na mga uban nga mga Kristohano na nga luya, na nga backslide, na nga bugnaw sila. Ingunana, nawala ang ilang fervency, nawala ilang kainit mga igsoon. Nga naman, tungod kay ang sala, ilahang gipapuyo diha sa ilang kinabuhi. We cannot afford to welcome sin in our life. Nga naman, makaguba siya sa ato ang kinabuhi. Amen? Amen. Mao ba na si Kristo, nag-anhi siya diri, aron unsa? Aron, iyahang, anong bayaran niya itong sala? Pildihon niya ang sala. Nga naman, kita mga higala, we are in bondage of sin. Amen? So God wants to save us from the power of sin. God wants to save us from the penalty of sin and from the presence of sin. Katutanan, nga gibuhat ni Kristo nga namatay siya, nalubong, dabanha may gala, gibuhat to niya para kita makalingkawas ta gikan sa gahom sa sala. Kaya ang sala, mao na siya mulaglag ug mudaot sa atong kinabuhi. In fact, ang sala, mao na siya magdala sa atua, sa atong kalag, sa impyerno. Amen? But even if you, paminaw, bisag save na ka o dili na ka ma-impyerno may gala, we still have the power to commit sin. Tungod kay naapataan ni nga lawas. So mao na'y bantayan nato nga dili ta ma-overcome sa sala mga igsuon. Amen? Maunay paningkamutan nato nga dili ang sala magdominar na pod sa ato ang kinabuhi kay nganuman dalhon man ta sa kalaglagan.
Bisan ang imong kalag, kung save na ka, dili na maimpyerno, pero pwede paghihapon, bungkagon o daoton ang imong kinabuhi sa sala. Mao na'y bantayan nato mga higala. Ug daghan kaayog ig-on ang sala. Pag ang sala makapuyo sa atuang kinabuhi, daghan siya ig-on. Ug ang usa sa mga ig-on sa sala diya sa imong kinabuhi ang imuhang espiritu. Madaot ang imong espiritu. Amen. You know what? Naigi-mention ng Bible nga lahi nga espiritu. Di ba no? Natin mabasa daghan kay klase nga espiritu. Di sa Biblia, naigitawag spirit of fear, naigitawag spirit of the world, spirit of lust, kaning espiritu sa kaulag or kaibog, spirit of jealousy na nasa Deuteronomy, spirit of pride. Na ba kayo ni karon spirit of pride? Na ba mga naglingkod din karong buntag nga naka-espiritu sa pride? Napoy gitawag sa Biblia may gala spirit of disobedience. Mabasa ninyo na sa Ephesians chapter 2 in verse number 2. Napod tayo mabasa sa Biblia may gala in the book of Ezekiel and Jeremiah, spirit of rebellion. Nabay mga ingon-ani ang mga Kristohanon karon diri sa atong simbahan. I mean to say, what I mean by kanang espiritu, naba kay ingon-ana nga attitude karon sa imong kinabuhi. Do you have a spirit of rebellion? Do you have a kaning attitude of disobedience? Na ba kay batasan karon mga higala nga kanang na ba kay batasan sa pagkauwag karon, na ba kay batasan sa pagkasiloso karon, na ba kay kaning batasan sama sa espiritu sa kalibutan o batasan sa kalibutan? Amen. I mean unsang klase nga espiritu ang naa karon diha sa imong kinabuhi? Okay? Now, kay balo na ta, Kristohanon ang halos tanan diri. And magpasalamat ta na that we are saved already. Amen? But what drives you? What kind of spirit drives you this morning? Kana ang question. Unsang klaseng espiritu ang nagdala sa imuhang kinabuhi karon? Unsang imong ginapatigbabaw karon nga attitude ba diha sa imong kinabuhi? Bisag Christian na ka, pero unsang klase mga higala nga personalidad or batasan or kinaiya ang naakaron diha sa imong kinabuhi? Espiritu ba nga iya sa kalibutan? Espiritu ba nga iya sa Dios? You know what? Kaning mga Christian, mga igsono nga worldly, masulti nato nga ang espiritu nga nagdala diha sa ilang kinabuhi ang kanang espiritu nga iya sa kalibutan kay nga naman nahimo man silang worldly. Kung worldly ka, it means you have the spirit of the world. Okay? Kung faithful, godly ka, nga pagka-Christian, it means you have the Spirit of God in you. Nga mao'y nag-control nimo, mao'y nagdala sa imuha. Amen? Tarawa, yapin yung mga Biblia, dali lang, sa 1 Corinthians chapter number 2, verse 1 and verse number 12. 1 Corinthians chapter 2 in verse number 12. 1 Corinthians chapter 2 in verse number 12. Ang pulong sa Diyos, nag-ingon diri sa ato mga igsoon, sa 1 Corinthians chapter 2, in verse number 12. Kung na mo, say amen. The Bible says, now we have received, unsa man, not the spirit of the world. So kung save na ta, ang nadawat nato may gala, dili na espiritu sa kalibutan. Mao dapat ni. Amen? Kung save na ta, Christian na ta, anak na ta sa Ginoo, dapat wala na sa atua ang kaning espiritu sa kalibutan. Even though we are still here, ang espiritu sa kalibutan, wala dapat na siya sa ato ang kinaiya. Amen? Tanawan nyo da. Now we have received. Verse number 12. Karon kita nakadawat, dili sa espiritu sa kalibutan. Not the spirit of the world, but the spirit which is of God. That we might know the things that are freely given to us of God. So pag save na ta, unsa ang espiritu gihatag sa Dios sa tumaygala? Ang espiritu nga iya sa Dios. That's why maygala, every saved person is sealed by the Holy Spirit. So pag save na ka, you have the Holy Spirit in your life. But that Holy Spirit of promise mga igsoon, mahimo na siyang inactive pag imuhang
kanang tagaag control ang kanang imuhang flesh nimo diya sa imong kinabuhi. So the Holy Spirit nga naa sa imong kinabuhi, mahimo siya nga passive kay nga naman ang imuhang gihimo nga Ginoo sa imuhang kinabuhi o mag-control sa imong kinabuhi ang imuhang unod nimo. Amen. So, ang question ako karon diya sa imong mga bisan save na ka, bisan anak na ka sa Ginoo, unsang espiritu ang nagdala sa imuhang kinabuhi karon? Ang espiritu nga iya sa kalibutan o ang espiritu nga iya sa Dios? Kay naay gitawag the spirit of the world, naay gitawag the spirit which is of God, napoy gitawag espiritu sa yawa. Amen? Iabri niyo mga Biblia sa Luke chapter 4 and verse number 33. Unsa man ning mga tao nga nasudlan og espiritu sa demonyo mga igalaw, espiritu sa yawa. Kaning mga tao mga igsoon, like for example kanang mga nagpatay. Yun na kita mo mga tao ngayon nasudlan na sila mga espiritu sa yawa. Luke chapter 4 in verse number 33. Luke chapter 4 in verse number 33. Tanawan ninyo ang Bible. Dangyon rin ang pulong sa Diyos sa Luke chapter 4 in verse number 33. The Bible says, and in the synagogue there was a man which had, tanawa, a spirit of an unclean devil and cried out with a loud voice. So nakunoy kaning taong mga igsuon nga nagbaton og espiritu sa usa ka mahugaw nga yawa. Amen. So nahingon ana nga tao mga igala. So karon tanaw nato ang tagsa-tagsa nato nga kinabuhi. Unsang klaseng espiritu nga naata karong buntag? Do you have a right spirit this morning? Check your attitude, check your action. Amen? Tanawak how you respond to the problem. Unsa diha mo gawas imong espiritu nimo. Kung naay mga situation, naay mga problema, diha man nimo makita unsang klaseng espiritu ang naa ka karong buntag. Amen. Isay mga igala, kung dili nato ma-discover unsang klaseng espiritu ang naa diri sa atoa, usay ang Ginoo mag-allow siya og mga problema nga moabot sa atong kinabuhi at tubangon nato aron makita nato unsang klaseng espiritu ang naa diri sa atoa. Amen. Usahay pun makita nimo unsang klaseng espiritu ang nada sa imong migala kung plain panalitan karon no namina mo sa pulong sa Dios and then nakadungog kag preaching unsa mga igala ang espiritu nga naa dira sa ima. Unsa ka mo respond sa mga situation? Unsa ka mo respond sa preaching? Unsa ka mo respond? Like for example, kung ikaw suguon ka sa naay mga labaw nimo, sa mga labaw nimo. Amen. Like for example, na mga bata, na mga teenagers, suguon sila sa ilang lola or sa ilang mama or sa ilang papa nila. Unya mga igsoon, maunsa ang kaning bata. Magreklamo siya, di siya ganahan, mutuman sa gisugo. So, unsang klaseng espiritu ang nasa iya ha? Spirit of complaining. Dili ba? Oo. So, panalita, na ikuan sa imuha, na ihatag instruction sa imo, unya mga igsoon, imo ang supakon. So, unsang klaseng espiritu nga nada sa imo? You have the spirit of rebellion. Like for example, gisultian ka, brother, kaamo ni siyang tama. Mo ni siyang tama, mo ni kinalang buhaton nimo. Now, even though ikaw kay balo na ka unsa ang tama, and still gibuhat nimo ang mali. Unsang klaseng espiritu ang nada sa imo megala? Spirit of rebellion. Amen. Kay balo ba mo ang spirit of rebellion, dili lang na mahigala usa ka klase nga tao nga nahibaloon say tama, unya wala niya gibuhat, pero kana po na siyang klase nga tao nga nahibalo siya unsa ang mali pero gibuhat gyapon niya. So kung nakaingon ana mahigala diya sa imong kinabuhi, then you have the spirit of rebellion in your life. Even though saved na ka or Christian na ka. So kana ang nga klase nga espiritu, kinahanglan na nimo tanggalon diya sa imong kinabuhi because dili siya maayo sa imong kinabuhi. Amen? Dili siya, dili siya makatabang sa imuha. Kay kung moingon ta mahigala, ang espiritu nga nasa kuha, ang espiritu nga iya sa Dios. Then tanaw na to mahigala kung unsang klaseng espiritu, kung ang
unsang klase ang espiritu nga iya sa Dios. So kung diha sa imong kinabuhi, ang espiritu nga nasa imo iya sa Dios, then mao ni dapat ang makita sa imong kinabuhi. Iabri niyo mga Biblia sa Ephesians chapter 5 in verse number 9. Ephesians chapter 5 in verse number 9. Now tanawan niyo diha palihog. Nagingon diri ang pulong sa Dios sa Ephesians chapter 5 in verse number 9. Nagingon diri ang Bible, for the fruit of the Spirit, kay ang bunga sa Espiritu ana sa tanan nga pagkamaayo, pagkamatarong, o kamatuoran. Amen. So ang kuan kuno bunga sa Espiritu. Na mo ni siya ang Espiritu nga iya sa Dios ha? Ang fruit niya ba? Meaning ang makita niya. Ang fruit meaning result na siya. Like for example, naay tao, nagsulti siya nga anak ko sa Dios ug ang Espiritu nga nasa kuwa kanang naa sa Dios. Then dapat ang makita sa iyang kinabuhi kay unsa? Verse number 9. So gito, pagkamaayo, pagkamatarong, o kamatuoran. Amen. Kay unsa di ay ang bunga sa Espiritu. Now it only paminaw ang bunga sa Espiritu isa lang na mga igsoon, dili na daghan. You know the Bible says the fruit of the Spirit, dili the fruits of the Spirit. The fruit. So sa isa ka bunga daghan siya mga igsoon. So diha kuno sa Espiritu, ang bunga sa Espiritu kay unsa siya. So kung muingon ta nga ang Espiritu nga naa diri sa kuwa kay kanang naa diha sa Ginoo, then tanawan ninyo sa Galatians chapter 5 verse 22 and 23. Galatians chapter 5 verse 22 and 23. Nana mo diha? Nagingon din ang pulong sa Dios. But the fruit of the Spirit. So, nadiha ba no, sa isa ka bunga, nadiha ang unsa? Gugma, love. Unsa pa? Joy. Unsa pa? Peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such, there is no law. So, diha kuno sa Espiritu nga iya sa Dios, ang bunga niya kay unsa? Gugma, kalipay, kalinaw, pagkamainan-tuson. Amen. Being patient. Kalumo, pagkamaayo, pagtuo, kaaghop, meekness, humility. Mo na siya, no? Unsa pa? Pagpugong sa kaugalingon. Unsa man na? Self-control or ang lahing nga word, temperance. So, mao ni sila ang mga makita sa imong kinabuhi kung muingon ta nga ang Espiritu nga naa dinhi sa kuwa, iya siya. Kay kanang Espiritu nga iya sa Dios. Ang akong pangutana karon sa imo, luwas naman ka, pero unsang klaseng Espiritu ang nagpatigbabaw karon diya sa imong kinabuhi? Amen. Kay nga naman, na may mga uban nga Kristohanon, bisag luwas na, worldly gihapon. Bisag luwas na, you know what? Madala gihapon sa ilang unod nila. So, grabe ka dominante ba, no? Mas powerful ba ka na nga mga butang? It means, gi-allow nila, gitagaan nila authority, ang katong mga klasik espiritu nga dili iya sa Ginoo ha, nga maoy mag-control sa ilahang kinabuhi. Amen. Naay mga uban, dali lang sila mahulog mga higala sa mga, you know, sa mga tentasyon, sa mga dautan. So i-check nato mga higala karong buntag kung unsang klasing espiritu ang nagpatigbabaw karon sa atong kinabuhi. Ang espiritu ba nga iya sa Dios o ang espiritu nga iya sa yawa? Ang espiritu ba nga iya sa Dios o ang espiritu nga iya sa kalibutan? Amen. For example, kung ikaw hilig gihapon ka, ang imuhang kalipay nimo ba naa sa mga kalingawan diri sa kalibutan kaysa sa mga butang sa Ginoo, it means you have the spirit of worldliness in your life. Amen? You have the spirit of the world. Kaya dapat, yes, walay problema kung kita mahigala, pwede ta maglaag ta, lingaw-lingaw ta, matutag mo, dili ba no? Say na, mga Ferris wheel na mo, sakay-sakay, wala may problema, ana. Pero, kinahanglan, mas magpatigbabaw ang atuang excitement sa mga butang sa Diyos kaysa sa mga butang diri or mga kalipay-lipay diri sa kalibutan. Na may uban ng mga Kristohanon ba nga,
abtik sila sa mga di pa kalingawan diri sa kalibutan, pero wala sila'y passion sa mga activities sa Ginoo. Wala sila'y passion. Pugsununon kayo, tulakunon kayo, dili ba no? Tulakunon kayo, birahunon kayo may gala. Dili sila passionate. Wala sila'y excitement ba? Wala sila kalipay diha mga igsoon. Wala ang ilang kasing-kasing diha. It means nga ang espiritu nga na sila, dili ka ng espiritu nga iya sa Dios. Ang naa sa ila ang espiritu nga iya sa kalibutan. So check na lang diha sa imong kinabuhi, unsang klaseng espiritu ang nagpatigbabaw diha sa imong kinabuhi. Ang espiritu ba kanipod? Ang espiritu ba nga iya sa Dios o ang espiritu nga iya sa unod? Ang espiritu ba nga iya sa Diyos o ang espiritu nga iya sa dautan? Unsang espiritu ang nagdala sa imong kinabuhi karon? Amen. Kung ang espiritu nimo karon dili mao ang espiritu nga iya sa Diyos, then basin na kay gidawat nga sala diha sa imong kinabuhi. Mauna naguba o nawala ang maayong espiritu diha sa imong kinabuhi. Para ni David. O kay balo mo mga igala, paminaw mo, wala ganahi si David nga ingon ato ang kahimtang sa iyang kinabuhi. Pag ikaw anak ka sa Ginoo, unya madaot ang imong espiritu, dili tarong imong kasing-kasing mga igala. Dili ka ganahan sa ingon ana nga kinabuhi. O ang nagdaot anang espiritu ni David mao ang sala. That's why we better examine our life. Is there a sin that I hide in my life? Nabay sala nga gitago nako diri sa akong kinabuhi. Nabay sala nga gihimo nako nga sikreto. You know what? Dili nimo na matago atubangan sa Ginoo. Nganuman, bisan may gara, dili nimo isaba sa mga uban nga tao, dili nimo isulti sa mga tao ang imong gibuhat paminaw, dili ka papahulayon sa Ginoo anang sala. Dili ka undangan sa Ginoo og samok. That's why si David for many nights wala siya katulog og tarong. Ano man, ang guilt dili mabura sa iyahang hunahunag kasing-kasing. Di niya malimtan ang iyang gibuhat. Amen. Ug mao na mga igala ang mahita mo na maapektuhan ang atong ang atong physical life kung mga igsoon ang kaning sala nga nagdaot sa atong espiritu dili nato ni siya i-confess sa Ginoo ug dili nato ni siya i-repent. Are you listening? Say amen. Kay mao ni mudaot sa imuhang kinabuhi. Base na kay gipasulod nga sala diya sa imong kinabuhi. You know what, brothers and sisters, sultihan ta mo, sin will ruin your spirit. Makaguba siya espiritu. Kung musulay kag supak batok sa pulong sa Dios, kung musulay ka may gala og buhat og sala, sultihan ta ka ang sala mo makaapekto siya sa imong relasyon sa Ginoo. Ang sala, makaapekto siya sa imong pakig-uban sa Ginoo. And it will separate you from God and it will give you a bad spirit. Pag ang Kristohanon, dili maayo ang relasyon sa Ginoo, dili maayo ang pakig-uban sa Ginoo, magdaot man ang iyahang espiritu niya. Sin will ruin your spirit. And sultihan ta mo ikadua, a dirty heart will produce a bad spirit. Nganong si David nagsulti siya, create in me a clean heart. Kay dili limpyo ang iyang kasing-kasing. Church members, paminaw mo, Kristohanon, limpyo bakag kasing-kasing karong buntag. Amen. Kay ang hugaw nga kasing-kasing magbunga og ngilad nga espiritu. And a bad spirit will affect your testimony. Amen.
Kaya naman, pagdaot ang imong espiritu, ang imong mga action nimo, ang imong performance, dili man maayo. Have you seen mga igsoon kaning usa ka empleyado nga wala siya sa maayo nga mood, dili maayo yang espiritu niya, nanabaho siya, maayo yang performance. Dili ba dili maayo ang performance nimo? Kung dili healthy o maayo ang imong espiritu, dili maayo ang imong performance nimo mga igala. Maapektuhan hasta ang imuhang pagtrabaho. Amen. So ang kaning pangit nga espiritu, makaapekto siya sa imuhang testimony. And you know what? Unsay lay tambalana, the only remedy for having a bad spirit is confession of sin and repentance to God. Kanang duha ka butang, mauna siya'y mupasauli nimo. Mauna siya mo restore sa maayo o matarong nga espiritu diya sa imong kinabuhi. Amen. Kung gusto ka mga igala nga kanang i-restore ka sa Ginoo, kung gusto nimo mobalik ang imuhang kalipay, mobalik imuhang kasadya, mobalik ang imuhang fervency, mong kainit, mobalik imong excitement, mobalik ang imong maayong nga pakiguban sa Ginoo, mubalik ang maayo ba nga mga butang diya sa imong kinabuhi, importante, humble enough ka nga muangkon sa imuhang sala at tubangan sa Dios ug maghinulsol sa imuhang sala. Amen. You know what? Ang tao nga dili magpaubos sa iyang kaugalingon at tubangan sa Dios, dili i-restore sa Ginoo. Iabri niya mga Bible. Hapit tatamahuman, di kanina siguro ang second to the last verse na to, okay? Tanawan niyo na sa 2 Chronicles chapter number 7. If we are not humble enough to face and to admit our sin and to repent of our wicked ways, dili man ta i-restore sa Ginoo. Tanawa sa 2 Chronicles chapter number 7. Nana mo? Basahon nato diri sa chapter 7, verse number 4. Tama ba nga verse ni? 2 Chronicles chapter number 7 in verse number 14. Tanawan niyo ang gingon sa Ginoo. If my people which are called by my name, tanawa, ang gingon sa Ginoo, shall humble themselves. Amen. And pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. So tanawa, dili ka dunggon gikan sa langit ug dili ka pasaylon sa Ginoo sa imong sala ug dili ka niya ayuhon o dili niya i-restore ang mga maayo nga butang diha sa imong Christian life kung dili ka kay balo magpaubos sa imong kaugalingon, atubangan sa Dios ug atubangan sa Dios i-admit nimo imong sala, mangayo ka sa iyang mercy, mangayo ka sa iyang forgiveness. Unya, to turn from their wicked ways. Unsa man na may gala? Repentance na siya. Meaning, unya, kung talikdan ni mo imong sala. Kinahanglan ni mo talikdan ang sala, and God will hear you from heaven, He will forgive your sin, and He will restore you. Amen. Mauna ang condition sa Ginoo. So, David was asking the Lord, Lord, create in me a clean heart, and renew a right spirit within me. Mabuhat lang na mga igsoon paminaw, mahitabo lang na siya kung ang Kristohanon magpaubos sa tubangan sa Ginoo. God knows kitang tanan, nakasalata. Tama? If you humble yourself today, at tubangan sa Diyos, admit nimo imong sala, unya maghinulsol ka, then God can restore you. Pero pag dili nimo na buhaton igsoon, then ang kanang kasamok, kagubot sa imong kinabuhi, ang dautan nga espiritu, ang ngilad nga kasing-kasing, ang mga dili maayo nga mga butang o batasan diha sa imong kinabuhi,
padayon sila nga magdala sa imuhang kinabuhi ug maunay muguba sa imuhang kinabuhi. Amen. So ikaw ang magpili. You want to get healed? Gusto ba ka nga maayo? O gusto ka nga magpadayon og mulala na imong sakit nimo? Ikaw ang magpili. Kay ang remedy naa sa Dios ug ang condition sa Ginoo magpaubos ka sa iyang atubangan ug i-admit nimo imong sala sa iya. Ug mangayo kag pasaylo, pangayua ang mercy sa Ginoo ug paghinulsol sa imong sala. Amen. So kung gusto jud ka maayong, kay abi nyo igsono, dili mahimong kaning kahimutan ang atong kinabuhi atubangan sa Dios kung dili tarong ang atuang espiritu. So unsay kinahanglan nako buhaton pastor sa gisulat gyapon ni David. Last verse adto ta sa Psalms 139. Mao ni dapat buhaton nato. Psalms 139. Psalms 139 unya verse 23 and 24. Ang giingon sa pulong sa Diyos, humble yourself. So, mao na itong buhaton. 23. Mao gini ang gibuhat ni David. Si David nagingon, search me, O God, and know my heart. Try me, and know my thoughts. Verse 24, and see, ug tan-awa Ginoo, kung aduna ba'y bisan unsa nga dautan nga dalan dinhi kanako, and see if there be any wicked way in me, and lead me in the way everlasting. So we need to ask help from God. Amen? Kaya nga naman, ang Diyos magud ang nakakita sa ato ang problema. Kasi kita sa mga tao, di na ito makita nga ito ang problema. Dili ba no? Di na ito makita ang ugat sa ato ang problema. Pero siya kakita. Mo na kita, mudul sa Ginoo, Lord, search my life, search my heart, O God, and know my thoughts. Amen? Unya gingon di, and see, tanawa daw Ginoo, kung nabay dautan, nabay dautan diri, and lead me in the way everlasting. Amen? Igsoon, mao ni kinahanglan buhaton nato. Dili ta ingon mahigala nga magpasigarbo ta sa tong kaugalingon. Okay naman ko. Wala may problema sa ako. I'm doing fine. I'm good. Wala sala. Kana pa lang mahigala ang pride nimo. Amen. Ang problema diha. We have to come humbly to the Lord this morning. Kaya nga naman, base na ay mga nakatago nga dautan diri sa atoa. Ug mao nay gaguba sa ato ang espiritu nato. You know what? Gusto sa Ginoo maayo ang atoang performance, maayo ang atoang ipakita atubangan sa mga tao. Mahimo lang siya maayo kung ang gadala nga espiritu diya sa imong kinabuhi ang espiritu nga iya sa Dios. Pero kung naisala ning gipasulod nimo diha sa imong kinabuhi, dili madayag ang espiritu nga iya sa Dios, bisan luwas na ka. Naminaw ba ta? So check na lang. Unsang klaseng espiritu gadala sa imo karon, ga-control sa imo karon ba? Asa ka mas ma-attract, asa ka mas mukiling, asa ka kanang madali mukilig. Unsay reaction nimo, unsay attitude nimo kung ikaw mo respond ka paitan kung ay mga sitwasyon? Mo respond ba ka, mo react ba ka in anger dayon? Or unsa man mga higala? Na ba ka spirit of jealousy kanang na dali ba ka masina, dali ba ka magselos sa kinabuhi sa uban, magselos sa mga tao, yun na. I mean, siloso ba ka o silosa ba ka? Dali ba ka masina? Yun na ba? Na ba ka spirit of pride sa imong kasing-kasing karon? I-check na lang nato mga higala, na problema na. Amen. Kung yun na ang nasa imong kinabuhi, dili ka healthy karong buntag. Kinahanglan
kag tambal gikan sa Ginoo. Amen? So kung daot ang imong espiritu karong buntag, duol sa Ginoo na ay tambal ang Ginoo na. Amen? Pido ko atong mga ulo, ipiyong atong mga mata. So tanawa na lang gyud daw. Tanawa ba dahil sa imong kaugaling mo? Unsang klaseng attitude ang makita karon diha sa imong kinabuhi? Unsang klaseng espiritu ang nadia karon sa imong kinabuhi? Ang espiritu ba nga iya sa Dios o ang espiritu nga iya sa atong kaaway? Ang espiritu ba nga iya sa Dios o espiritu nga iya sa unod? Ang espiritu ba nga iya sa Dios o ang espiritu nga iya sa kalibutan? Ikaw lang nahibalo igsoon. Kung maghisgot ang espiritu nga iya sa unod, meaning you are driven by your pride, you are driven by your selfishness, you are driven by jealousy, you are driven by mga kaibog, kaulag, nimo diha sa imong unod nimo. Kung spirit of the world, dali ka ang imong kalipay, nari sa mga butang sa kalibutan. Pag yun na mga igsoon ang nari sa imuha, dili maayo ang imong spiritual life. Na yung mga tao na sila'y kanang espiritu nga iya sa atong kaaway. Wala sila'y kahadlok, mabuhat o ka ng mga crime. Makita nato na, bisag asa sa kalibutan. Kasagaran na mga yan ng espiritu ka ng mga unbelievers. Pag ang tao dili paluwas, na sila espiritu nga iya sa yawa. Pero ang Kristohanon, wala naman na yung espiritu nga iya sa yawa. Pero na posible nga diya sa Kristo na siya espiritu nga iya sa kalibutan o iya sa unod na adira. I-check na lang basin dominante pa ang espiritu sa unod o ang espiritu sa kalibutan diya sa imong kinabuhi. Pwede ninyo mga igsoon tagaan og authority ang Ginoo, ang Holy Spirit nga gihatag sa Dios Amahan diya sa imong kinabuhi nga siya ang magdala sa imong kinabuhi. Father in heaven, salamat sa mensahe. Thank you, Lord, for giving us the opportunity to examine our spiritual life, to see if we are healthy or we are sick. Lord, like David, he was taking the time to examine his life. Kay Lord, dili siya komportable, dili siya malinawon, wala siya nagbalipayon sa iyang kinabuhi. When he wrote Psalms 51, it was very clear that something na problema diha sa iyang kinabuhi. And Lord, salamat that he took action. He humbled himself diha sa imong atubangan. He acknowledged his sin and he repented of his sin. And that's why, Lord, makbasa na mo diha sa imong pulong that you restore him. You restore unto him the joy of salvation. You restore him the fellowship. You restore him, Lord God, all the blessings na pwede niya ma-enjoy sa iyang kinabuhi. Thank you, Lord, nga si David, na siya ingon anak Ginoo, nga gibuhat sa iyang kinabuhi. And Lord, tabangi po ng imong makatawhan diri. Kakung diha sa ilang kinabuhi, Lord, na pansin nila nga dili maayo nga attitude or dili maayo nga espiritu. Tabangi sila Ginoo nga i-deal na nga problema, Lord, sa ilang spiritual life. Kay kana makaapekto sa ilang relasyon diha sa imo, makaapekto siya sa ilang pakig-uban diha sa imuha. And it will give them a bad spirit. It will ruin their testimony. It will ruin their performance. It will ruin, Lord, unsa ang ilahang ginabuhat, Lord, diha sa ilang Christian life. Oh God, help your people to see the root of their problem today. Kay Lord, kami dili na mo makita Ginoo. Ang among makita lang, Lord God, ang kanang result na. Ang kana ng bunga sa amo ang naa sa sulod. Pero kaning naagyod sa mong kasing-kasing Ginoo, di na mo makita. Lord, tabangi ang imong mga anak diri, Lord. Ipadayag sa ila Ginoo kung unsa gyud ang gamot sa ilahang problema. Why
na ay mga espiritu diya sa ilang kinabuhi nga ilahang ginadala nga dili iya nimo Ginoo. Father, please move the invitation and help your people today. I pray this in Jesus' name. Pwede ta ninyo magtindog mga higala? You know what? God has a promise for His people that